June 30, 2016 nang umupo sa pinakamataas na posisyon ng pamahalaan ang tinaguriang The Punisher na si Pangulong Rodrigo Duterte. Kilala si Duterte dahil sa kanyang matapang na paninindigan laban sa iligal na droga na siyang pinakamatunog niyang advokasya bago pa man mahalal bilang Pangulo. Mula sa kanyang mga naging karanasan bilang alkalde ng Davao City, ipinangako niyang wawakasan ang malawakang problema sa droga sa buong bansa. Sa mismong araw ng kanyang panunungkulan, agad na inilunsad ni Pangulong Duterte ang Project Double Barrel na nahati sa dalawang bahagi, Oplan Tokhang, kung saan layunin nitong hikayatin ang mga maliliit na gumagamit at nagtutulak ng droga na voluntaryong sumuko sa mga otoridad, at Oplan High Value Target na nakatutok naman sa mga malalaking personalidad, sindikato at protektor ng droga. Ang kampanya laban sa droga ay naging kontrobersyal dahil sa dami ng namatay sa mga operasyon. Naging tampulan nito ng batikos mula sa lokal at international na mga kritiko, kabilang na ang oposisyon, mga human rights groups at ilang pandaigdigang institusyon. Sa kabila nito, mariing pinanindigan ng administrasyon na kinakailangan ang ganitong hakbang upang masugpo ang problema sa droga. Bago pa man mahalal bilang Pangulo, si Duterte bilang dating alkalde ng Davao City ay kilala na sa mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa droga at kriminalidad. Pinaniniwalaang ang kanyang reputasyon bilang alias The Punisher ay nag-ugat sa kanyang matapang na pamamaraan sa pagresolba ng krimen sa Davao City, kabilang na ang paggamit ng mga polisiya na nakatuon sa pagbuwag ng mga sindikato. Sa kanyang pangangampanya noong 2016, paulit-ulit niyang sinabi na walang puwang sa lipunan ang mga sangkot sa droga. Binalaan niya ang mga ito na tumigil habang maaga dahil kung siya'y mahalal, hindi sila sasantuhin ng kanyang administrasyon. Ang war on drugs ni Duterte ay nauwi sa libu-libong pagkamatay. Ayon sa ulat ng gobyerno at iba pang mga organisasyon, libu-libo ang nasawi sa police operations habang hindi mabilang ang mga insidente ng vigilante killings. Ang mga ito ay nagdulot ng sari-saring opinyon. Para sa mga taga-suporta ni Duterte, ang madugong kampanya ay kinakailangan upang tapusin ang problema ng droga na tila hindi kayang solusyonan ng mga nakaraang administrasyon. Para naman sa mga kritiko, nagkaroon ng pag-abuso sa karapatang pantao at ang ilang mga namatay ay hindi nabigyan ng tamang proseso sa batas. Isa sa mga pinakamatapang na hakbang ng administrasyon ay ang paglalantad ng mga pangalan ng mga sinasabing narco-politicians list. Partikular ang mga alkalde at iba pang opisyal ng pamahalaan na umano'y sangkot sa operasyon ng iligal na droga. Ang listahang ito ay nagdulot ng malalaking kontrobersya, lalo na't maraming opisyal ang mariing itinanggi ang kanilang kaugnayan sa droga. Sa panahon ng kanyang termino, nasa 28 alkalde at vice-alkalde ang nasawi. Ang ilan sa kanila ay direktang nasangkot sa operasyon ng droga, samantalang ang iba ay napabilang sa mga kaso ng political killings. Kabilang dito ang mga alkalde mula sa narco-list na karamihan ay napatay sa mga operasyon ng pulisya o sa hindi pa malinaw na mga pangyayari. Maraming mga mayor dito. We are running the show. The next presentation would be after I shall have reviewed them, the files, the documents against them, and I'm satisfied. Bibitawan ko na to. And malawak to, mga mayor, karamihan. Police, Chinese, pati mga mayors. Samsudin Dimaucom, na kilala rin bilang Pink Mayor, ay dating alkalde ng Datu Saudi Ampatuan, isang bayan sa lalawigan ng Maguindanao sa rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Nagsimula ang kanyang political career noong 2012 nang siya inindorso ni Nooy Gobernador Ismael Mangudadatu upang maging alkalde ng bayan ng Datu Saudi Ampatuan. Isa sa mga bagay na nagbigay ng kakaibang pagkakakilanlan kay Mayor Dimaucom ay ang kanyang labis na pagkahilig sa kulay pink. Halos lahat ng bagay na may kaugnayan sa kanya ay kulay pink. Ang kanyang bahay, mga sasakyan at ang kanilang moske sa Datu Saudi Ampatuan.
Ayon kay Dimaukom, ang kulay pink ay simbolo ng pagmamahal at kapayapaan na siyang nais niyang itanim sa isang rehiyong matagal nang binabalot ng sigalot dahil sa Moro Insurgency. Ang ganitong imahe ni Dimaukom ay nagdala sa kanya ng paghanga mula sa kanyang mga nasasakupan na kinilala siya bilang isang leader na may hangaring ibalik ang kaayusan at pagkakaisa sa kanilang bayan. Ngunit sa kabila ng magandang imahe na kanyang binuo, laking gulat ng marami nang isama ni Pangulong Rodrigo Duterte si Mayor Dimaukom at ang kanyang asawa sa listahan ng mga tinaguriang narco-politicians noong inilunsad ang kampanya kontra droga. Bilang tugon, nagpunta pa umano si Mayor Dimaukom sa Camp Crame upang itanggi ang akusasyon at nagpahayag ng kahandaang makipagtulungan sa mga otoridad upang linisin ang kanyang pangalan. Bilang dagdag na hakbang, nagpatupad si Mayor Dimaukom ng mandatory drug testing para sa lahat ng kanyang mga tauhan upang ipakita na wala siyang kaugnayan sa illegal na droga. Sa kabila ng kanyang pagtatanggol sa sarili, nanatiling matindi ang pagmamatsyag ng mga otoridad kay Mayor Dimaukom. Hanggang noong October 28, 2016, ang PNP ay nagsagawa ng checkpoint at follow-up operations matapos makatanggap ng intelligence report na magdaraan umano si Mayor Dimaukom at ang kanyang mga kasamahan dala ang illegal na droga. Base sa opisyal na pahayag ng PNP, pinara nila ang convoy ni Mayor Dimaukom sa isang checkpoint bandang madaling araw. Ayon sa pulisya, nagpumiglas at unang nagpaputok ang grupo ni Dimaukom kaya gumanti ang mga pulis na nauwi sa maikling bakbakan. Sa sagupaang ito, 10 tao ang nasawi, kabilang na si Mayor Samsudin Dimaukom. Iniulat ng PNP na narecover sa pinangyarihan ng engkwentro ang umano'y mga pakete ng hinihinalang shabu, iba't ibang uri ng armas at mga bala. Rolando Espinosa Sr., ang dating alkalde ng Albuera, Leyte, ay naging isa sa mga prominenteng personalidad na nadawit sa kampanya laban sa droga ni Pangulong Rodrigo Duterte. Taong 2016 nang unang mahalal si Espinosa bilang alkalde ng Albuera, Leyte. Sa parehong taon, naupo si Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas at inilunsad ang kanyang war on drugs. Hindi nagtagal, lumabas ang pangalan ni Mayor Espinosa at ng kanyang anak na si Kerwin Espinosa sa narco list na inilabas ni Duterte, kung saan pinangalanan ang mga opisyal ng gobyerno at iba pang personalidad na sangkot umano sa illegal na droga. Dahil sa naturang alegasyon, nagbabala si Pangulong Duterte sa mag-amang Espinosa na dapat silang sumuko sa loob ng 24 oras at huwag naman laban kung nais nilang manatiling buhay. Bilang tugon sa babala, sumuko si Mayor Espinosa kay nooy PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa Camp Crame. Sa harap ng media, nanawagan din siya sa kanyang anak na si Kerwin na sumuko na rin. Sa panahong ito, inamin ni Espinosa na ang kanyang anak ay sangkot sa kalakaran ng illegal na droga. Si Kerwin Espinosa ay mayroon ng standing warrant of arrest at umano'y isang high-value drug lord sa Eastern Visayas. August 24, 2016, ilang araw matapos sumuko, si Mayor Espinosa ay tumungo sa PNP upang humingi ng police protection dahil umano sa natatanggap niya mga banta sa kanyang buhay. Nagsabi rin siya na isisiwalat niya ang mga koneksyon ng kanyang anak sa drug trade. Sa panahong ito, isinailalim siya sa police custody para sa kanyang proteksyon. Oktubre 5, inaresto si Espinosa matapos ang search warrant na inilunsad ng mga otoridad laban kay Espinosa. Sa kanyang bahay, natagpuan ang maraming armas at illegal na droga. Siya ay kinulong sa Baybay City sa Provincial Jail habang hinihintay ang pag-usad ng kaso laban sa kanya. Pagkaraan ng isang buwan, 5 ng Nobyembre, si Mayor Espinosa kasama ang kanyang kapwa inmate na si Raul Yap ay nasawi sa loob ng kanilang selda matapos ang isang umano'y engkwentro sa pagitan nila at ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ayon sa opisyal na ulat ng pulisya, bandang alas 4 ng madaling araw naganap ang insidente. Isinagawa nila ang isang operasyon upang maghain ng search warrant laban kay Espinosa at Yap dahil umano sa mga kontrabando gaya ng armas at droga na dala nila sa loob ng kulungan. Pagpasok daw ng mga tauhan ng CIDG, nakatunog umano si Mayor Espinosa at nagpanggap na kukuha ng dokumento, ngunit baril pala ang hinugot at nagpaputok. Dahil dito, gumanti umano ang mga pulis at napatay si Espinosa at Yap sa gitna ng sinasabing shootout. Ang insidente ng pagkamatay ni Mayor Espinosa ay nagdulot ng malawakang kontrobersya. Maraming sektor kabilang ang mga mambabatas, human rights groups at publiko ang nagduda sa opisyal na kwento ng mga autoridad. Marami nagtanong kung paano nagkaroon ng armas ang dalawang nakakulong na inmate sa loob ng kanilang selda at kung bakit kailangan pa maghain ng search warrant sa isang taong nakakulong na.
Ayon sa ilang kritiko, posibleng may layunin ang insidente na patahimikin si Mayor Espinosa upang hindi na makapagsalita tungkol sa mas malalaking personalidad na sangkot sa droga. Dahil sa insidente, sinampahan ng kaso ang mga opisyal ng CIDG na sangkot sa operasyon. Ito'y kinilala bilang isa sa mga pinakamalalaking hamon sa kredibilidad ng kampanya kontra droga ng administrasyon. Reynaldo Aldong Paruhinog Sr., ang dating alkalde ng Ozami City, Misamis Occidental, ay kilala bilang isang matagumpay na politiko ngunit kontrobersyal dahil sa umano'y koneksyon nito sa iligal na droga at kriminalidad. Si Aldong Paruhinog ay unang nahalal bilang mayor ng Ozami City noong 2001, kung saan nagsimula ang kanyang mahabang political career na tumagal ng 5 termino. Ayon sa mga ulat, ang pamilya Paruhinog ay may kaugnayan sa tinatawag na Kuratong Balileng, isang kilalang notorious syndicate group na sangkot sa iba't ibang iligal na aktibidad, kabilang na ang drug trafficking, kidnapping at robbery. Noong 2016, isa si Mayor Reynaldo Paruhinog sa mahigit 100 public officials na isinama ni Pangulong Duterte sa kanyang narco list. Maring itinanggi ni Paruhinog ang mga paratang, ngunit ayon sa mga otoridad, malakas ang ebidensya laban sa kanya. Kabilang na ang umano'y imbakan ng mga illegal na armas at ang koneksyon nito sa drug syndicates. Hanggang noong July 30, 2017, ikinasa ng Ozami City Police at ng CIDG Region 10 sa pangunguna ni Police Chief Inspector Jovi Espinido ang isang malawakang operasyon laban sa pamilya Paruhinog. Ang operasyon ay isinagawa na madaling araw, bandang 2:30, sa ilalim ng 6 na search warrants na naglalayong inspeksyonin ang mga ari-arian ng pamilya dahil sa umano'y unlicensed firearms at iba pang iligal na kagamitan at droga. Habang isinasagawa ang operasyon, ayon sa ulat ng mga otoridad, ang mga tauhan ni Mayor Paruhinog ay agad umanong nagpaputok sa mga pulis na nagresulta sa isang matinding sagupaan. Ang bakbakan ay nauwi sa pagkamatay ng 15 katao, kabilang na mismo si Mayor Reynaldo Paruhinog, ang kanyang asawang si Susan, ang kanyang mga kapatid na sina Octavio Jr. at Mona, at ilang tauhan ng pamilya na pinaniniwalaang mga bodyguard. Sa operasyon, nakumpiska ng mga otoridad ang maraming armas na sinasabing walang kaukulang lisensya, mga bala, mga pampasabog at droga na di umano'y bahagi ng operasyon ng pamilya Paruhinog. Ang pagkamatay ni Mayor Paruhinog at ng kanyang mga kamag-anak ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Sa mga taga-suporta ng administrasyon, tiningnan nito bilang patunay ng determinasyon ng administrasyon na wakasan ang iligal na droga kahit sino pa ang maapektuhan, habang ang mga kritiko ay pinuna ang operasyon na nila'y maaaring hindi makatarungan at may elemento ng extrajudicial killing. Maring itinanggi naman ng pamilya Paruhinog na sila'y nanlaban at kanilang hiniling ang isang patas na investigasyon sa insidente. Antonio Halili, dating alkalde ng Tanawan City sa Batangas, ay isa sa mga pinaka-kontrobersyal at kilalang politiko sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nakilala siya sa kontrobersyal na tinatawag na Walk of Shame campaign laban sa mga sangkot sa droga o magnanakaw, kung saan pinagpaparada ang mga suspect sa publiko habang may nakasabit na placard na nagdedeklara na kanilang umano'y kasalanan. Ang layunin nito ay ipahiya ang mga sangkot at magbigay ng babala sa iba na huwag pumasok sa iligal na gawain. Dahil sa kakaibang estilo ng parusa, naging sentro ng kontrobersya si Halili sa loob at labas ng bansa. May mga pumuri sa kanya, subalit marami rin ang mga bumatikos dahil sa umano'y paglabag sa karapatang pantao at trial by publicity. Kilala siyang masugid na kritiko ng iligal na droga, subalit kalaunan ay isinama rin umano ang kanyang pangalan sa listahan ng mga opisyal na pinaghihinalaang may kaugnayan sa droga, bagay na mahigpit niyang itinanggi. May ulat na nabanggit ni Pangulong Duterte ang pangalan ni Mayor Halili kasama ng iba pang lokal na opisyal na posible may koneksyon sa iligal na droga. Maring itinanggi ni Halili ang alegasyong ito at iginit niya ang kanyang walk of shame ay patunay na kaisa siya ng administrasyon. Paulit-ulit niyang itinanggi ang akusasyon at sinasabing ang mga paratang ay gawa-gawa lamang upang sirain ang kanyang reputasyon. July 2, 2018, naganap ang isang trahedyang gumulat sa buong bansa. Bandang 8:00 ng umaga, habang isinasagawa ang flag raising ceremony sa loob mismo ng compound sa Tanawan City Hall, nakatayo si Halili kasama ang kanyang mga tauhan nang bigla na lamang isang sniper ang bumaril sa kanya. Ayon sa mga saksi at pulisya, may nakarinig ng isang malakas na putok habang tumutugtog ang pambansang awit. Nakitang bumagsak si Mayor Halili matapos tamaan ng bala sa dibdib. Naiharap pa siya sa ospital, subalit idineklara siyang dead on arrival. Base sa inisyal na investigasyon, sinasabing isang sniper o long-range firearm ang ginamit dahil sa iisang putok lamang na tumama ng malubha kay Halili. Matapos ang insidente, sinabi ni Pangulong Duterte na maaaring pagpapanggap lamang ang mga aksyon ni Halili laban sa droga upang maitago ang umano'y tunay nitong pagkakasangkot sa kalakaran ng droga.
David Navarro, dating alkalde ng Clarin, Misamis Occidental. Taong 2013 unang pumasok si Navarro sa politika bilang board member ng 2nd District ng Misamis Occidental. Mula rito, matagumpay niyang nakuha ang posisyon bilang alkalde ng Clarin noong 2016. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, nakilala siya bilang isang aktibong leader, ngunit kasabay nito ay ang kanyang pagkakadawit niya sa iba't ibang kontrobersya. Noong October 24, 2019, naaresto si Mayor Navarro sa Mactan, Cebu International Airport dahil sa reklamong pambubugbog at act of lasciviousness. Ang insidente ay naugnay sa isang spa sa Cebu kung saan siya ay inakusahan ng pananakit at pagmamalabis. Ayon sa isang CCTV footage, makikitang pasimpleng sinuntok ni Mayor Navarro ang isang lalaki, pinatalikod at tinuhuran pa ito. Ang insidente ay nagsimula umano nang tumanggi ang lalaking masahista na bigyan siya ng babaeng masahista, bagay na ikinagalit ng alkalde. Matapos mapagbigyan ang kanyang hiling, sinubukan umano ni Mayor Navarro na suhulan ang babaeng masahista upang gumawa ng hindi kaaya-ayang bagay na naging dahilan upang siya ay ireklamo at sampahan ng kaso. Siya ay nakatakdang humarap sa Cebu Prosecutor's Office upang linawin ang mga kaso laban sa kanya. Subalit kinabukasan, Oktubre 25, sa kahabaan ng M. Velez Street, sakay si Mayor Navarro sa isang police patrol car kasama ang mga escort na pulis. Naka-bulletproof vest pa siya at posas habang inihahatid patungong piskalya nang biglang sumulpot ang isang puting van o sasakyan at inabangan ang convoy ng pulisya. Mga armadong kalalakihan ang agad na bumaba at pinaputukan ang alkalde. May ilang ulit na putok ang narinig na siyang tumama kay Navarro at ikinasawi niya agad. Nasugatan din ang ilan pang kasama ni Navarro, kabilang ang isang pulis. Ngunit ang alkalde ang talagang pinuntirya at binaril ng maraming beses. Dinala pa si Mayor Navarro sa pinakamalapit na ospital, subalit idineklara siyang dead on arrival dahil sa dami ng tama ng bala. Nagdulot ito na matinding takot sa mga nakasaksi ng insidente, lalo't nangyari ito sa mismong daan kung saan madalas dumaraan ang mga tao at may presensya pa ng kapulisan. Isa si Mayor Navarro sa mga narco-politicians na isinama sa listahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ulat, si Navarro ay inakusahan na may kaugnayan sa illegal drug trade sa kanilang lugar. Bagamat maring itinanggi ni Navarro ang mga paratang, patuloy siyang nadawit sa mga ulat ng kalakaran ng droga na posibleng naging dahilan ng kanyang pagkapaslang. Mariano Blanco III, dating alkalde ng Ronda, Cebu, ay isang politiko na nagsilbi sa iba't ibang posisyon sa lokal na pamahalaan. Si Mayor Blanco ay naglingkod ng mahigit 2 dekada sa lokal na pamahalaan ng Ronda. Nakilala si Mayor Blanco bilang isang leader na naglalayong magdala ng kaunlaran sa kanilang bayan. Ngunit kasabay nito ay nadawit ang kanyang pangalan sa kontrobersya noong lumabas ang listahan ng mga narco-politicians. Gayunpaman, pareho niyang iginiit na wala siyang kinalaman sa droga. Sinikap ni Blanco na linisin ang kanyang pangalan pero nanatili ang pagdududa at nabantad siya sa iba't ibang banta at akusasyon. Dahil sa mga aligasyon, nakaranas siya ng suspensyon noong 2017, subalit nakabalik din sa pwesto makalipas ang ilang buwan. Kanyang itinuloy ang mga proyekto sa munisipalidad, bagamat may pangambang posible may nakaabang na kapahamakan dahil sa patuloy na isyu sa droga na ibinabato sa kanya. Hanggang noong September 5, 2018, bandang 1:30 hanggang 2:00 ng madaling araw, isang grupo ng armadong kalalakihan ang pumasok sa munisipyo ng Ronda kung saan madalas matulog si Mayor Blanco para sa kanyang trabaho kinabukasan. Puwersa nilang binuksan o nilusutan ang mga bantay at agad na tinarget si Blanco sa loob ng kanyang tanggapan o silid pahingahan. Isang malakas na putok ng baril ang narinig at natagpuan na lamang si Mayor Blanco na duguan at wala ng buhay. Bagamat dinala sa pinakamalapit na ospital, dineklara rin siyang dead on arrival dahil sa grabing tama ng bala. Nagdulot ito ng pagkabigla at takot sa mga empleyado at residente, lalo pat mismo sa munisipyo nangyari ang karahasan. Cesar Perez, dating alkalde ng Los Baños, Laguna, ay kilala bilang isang subok at hinahangaang leader sa kanilang bayan. Sa kabila ng kanyang matagumpay na karera sa politika at mga advokasya para sa kalikasan, ang kanyang pangalan ay nasangkot sa kontrobersyal na narco-list ni Pangulong Duterte. Si Mayor Perez ay naglingkod na mahaba at matagumpay sa lokal na pamahalaan ng Los Baños. Taong 2001 hanggang 2010, nagsilbi siya bilang alkalde ng Los Baños sa loob ng 3 termino. 2010 hanggang 2013, nahirang siya bilang Vice Governor ng Laguna at 2013 hanggang 2020 nang muling naupo si Perez bilang alkalde ng Los Baños. Isa sa mga pinakatanyag na advokasya ni Mayor Perez ay ang environmental protection.
Sa ilalim ng kanyang liderato, ang Los Baños ang isa sa mga munisipalidad sa bansa na nagban sa paggamit ng plastic bags. Isang hakbang na nagbigay inspirasyon sa iba pang bayan at lungsod sa Pilipinas. Naging masigla at aktibo si Perez sa pagpapaunlad ng turismo at ekonomiya ng Los Baños, lalo na tahanan ito ng University of the Philippines Los Baños o UPLB. Si Perez ay kilala rin sa pagsuporta sa edukasyon, siyensya at teknolohiya dahil naroon ang UPLB at ilang research institutions. Noong 2019, ang pangalan ni Mayor Perez ay isinama sa kontrobersyal na narco-list ni Pangulong Duterte. Saad ng alkalde, ang mga paratang ay walang basehan at purong pamumulitika lamang. Dagdag pa niya, ang mga alegasyon ay nagsimula pa noong 2017 ngunit hindi niya ito binigyang pansin dahil wala raw itong katotohanan. Bagamat walang malinaw na ebidensya ang naipakita laban sa kanya, ang pagkakadawit ng kanyang pangalan ay nagdulot ng pagkakabahagi sa opinyon ng mga tao sa kanyang nasasakupan. December 3, 2020, naganap ang isang trahedyang gumulat sa buong bayan ng Los Baños. Bandang alas 8:45 ng gabi, habang nasa loob ng munisipyo si Mayor Perez, bigla siyang tinambangan ng hindi nakikilalang salarin. May narinig umanong 2 o higit pang putok ng baril at tinamaan si Mayor Perez sa ulo at likod. Agad siyang itinakbo sa pinakamalapit na ospital subalit idineklara siyang dead on arrival. Nagdulot ito ng matinding pagkabigla at takot, lalo't ginawa ito sa mismong munisipyo na karaniwang may security personnel. May ilang nakakita o nakarinig sa pamamaril, subalit mabilis umanong tumakas ang salarin at hindi malinaw kung may getaway vehicle na ginamit. Naniniwala ba kayo tol na lahat ng napaslang na alkalde ay totoong sangkot sa droga o may posibilidad na ang ilan ay naging biktima lamang ng maling paratang? May posibilidad ba na ginamit ang war on drugs upang alisin ang mga kalaban sa politika? At sa tingin nyo ba ay naging epektibo ang kampanya kontra droga ni Pangulong Duterte? Bakit oo o bakit hindi? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.